Natin ngayon ng opinion, reaction. Itong pahayag ni Mr. Jason sa kaugnay sa pagka-appoint ni PBBM kay General Torre na susunod na PNP chief. Nakakagulat po ang description ni Mr. Jason sa tinawag niya na political animal ni Marcos Jr. itong bagong PNP chief. Ito, pakinggan natin. Hindi siya na-appoint, na-promote. Kasi grabe ang ginawa nitong mamang ito, no? Talagang sinakripisyo niya, pangalan ng pamilya niya, yung dangal niya, yung dangal ng kaklase niya, ng institusyon kung saan siya nag-aral, no? Kasi alam naman natin na talagang marami ang talagang sukal ang kalooban sa kanya. So talagang kung magtatanong ka ngayon, lalabas ka sa kalye, walang natutuwa, no? Sa ordinaryong tao. Kaya lang, siyempre si Presidente natutuwa dahil alam niya na itong kanyang inappoint, talagang susunod at susunod sa mando niya, no? Kasi, matagal ng obsession. Mr. Torre is a political animal. Sir Jay, ito, pag-uusapan Political natin animal. ngayong umaga. Ito ang pagtatalaga ng bagong hepe ng Philippine National Police. Sa katauhan ni Police Major General Nicolas Torre. Ano bang masasabi mo dito? Well, unang-una, ito ang kauna-unahang pagtatalaga ng isang nagtapos sa Philippine National Police Academy. Very historic ito. Sa bahagi ng PNPA at saka Public Safety College. Tapos, ito ay prerogative din ng Pangulo, no? Na magtalaga ng kung sino ang kanyang napupusuan, patay na rin sa mga rekomendasyon ng National Police Commission at ng Department of Interior. So, apparently, si Mr. Torre was recommended, nasa shortlist siya na binigay ng DILG at NAPOLCOM, kabilang ang isa pang graduate ng PNPA at dalawang graduate ng Philippine Military Academy. So kung tutusin natin, ito ay sinyalis na rin ng pagtatapos ng leadership ng mga cavaliers o graduate ng PMA sa dating Philippine Constabulary, naging PCINP o Philippine Constabulary Integrated National Police, and eventually nung may tatag ang Philippine National Police pursuant sa itinakda ng Kongreso ng kapanahunan nila Senator Aquilino Pimentel Jr. So basically yan ang pinaka-background. Wala tayong masasabi riyan na pwedeng kontrahin, no, yung kagustuhan ng Pangulo sapagkat yan ang gusto niya. At yan naman talaga ang nasusunod. Sabi nga sa English, the appointment of presidential appointees, no, ay nasa discretion at kumbaga sa salitang kalye, sa kursunada ng presidente yan. Kaya gusto mo o may question, ay wala tayong magagawa kasi yan ang option ng presidente. Ngayon, makakabuti ba yan para sa bayan? Unang-una, kalimutan na natin yung salitang reconciliation, no? Kasi yan ang nabanggit sa isang panayam, kung di ako nagkakamali, isang podcast, no? Ng Katotong Tunying, no? Na sinasabing gusto makipag-reconcile ng Pangulo sapagkat ayaw niya ng may kaaway, ayaw niya ng may kakontra. Pero with this development, I don't think this will sit well doon sa mga naging may sa Bisaya pa, dunay aligot-got, no? Aligot-got. Sa mga panghitabo. Galit. Among them, number one, people of Davao region, no, and Mindanao, dahil dun sa pinangunahan ni Major General Nicanor Torre III, yung raid at saka siege sa Kingdom of Jesus Christ, no, at nabulabog dyan hindi lamang ang
New Jerusalem o kaya religious compound ng KOJC, kundi buong Mindanao, more particularly Davao City, dahil nagkagulo-gulo nung yung schedule ng mga flight doon, may mga na-delay sa biyahe nila, may mga nagkaroon na aberya. And then, sumunod dyan yung mga tauhan ng OVP, no? Office of the Vice President, nang magkaroon ng gulo at pilit na kinukuha o inaalis sa St. Luke's Medical Center o paglilipat sa St. Luke's Medical Center ng Chief of Staff ng OVP, no? Office of the Vice President. At ang pinakamalala, Jade and Admar, ay yung extraordinary rendition ng isang Filipino leader who is, incidentally, in all the surveys, is the most trusted Filipino leader. Bukod doon, huwag na yung pagiging leader niya, siya ay Pilipino na ipinagkanulo sa ibang bansa, no? Sa ibang organisasyon, labas sa Pilipinas, habang umiiral naman ang sistema ng juridikatura sa bansa. So, kung usapan ay reconciliation, forget it. Wala na yon. You cannot expect people to accept with open arms and with smiling face the designation and promotion of Mr. Torre as the chief of the National Police, Jade. Considering, Sir Jay, doon po sa mga nabanggit po ninyo, linawin lang natin yung 16 na araw na pagkubkob ng mga kapulisan sa pangunguna nga ni Nicolas Torre, yun ay si Pastor ay sumuko, hindi na-aresto nila. Talagang, Oo, malinaw yun. Oo, No? kasi nga ibinibida nila Sa mga na-aresto. papida ni Mr. Torre na siya ang humuli, walang ganon. Alam naman ng tao yun na ito ay malayo sa katotohanan. Kaya lang, yun nga, gimmick. Pero let it not be said na kinukwestiyon natin yung kanyang qualification, no? Because he is qualified Opo. to become a national police chief, no? Depende nga sa panlasa ng Pangulo. At in this particular case, mas pinili ni Presidente, siyempre yung tauhan na sa tingin niya ay sumusunod at makakasunod sa lahat ng kanyang kagustuhan o alituntunin o nais mangyari sa ating bansa, no? Sa ilalim ng kanyang liderato. Opo. Kaya nga po, nabanggit po ninyo yung lahat ng kanyang mga ginawa noong mga nakaraan. Considering that, ano yung expectation mo naman ngayon na naging hepe na siya o magiging hepe na nga o ng Philippine National Police? Dalawang bagay yan. Alam mo, ang problema kasi riyan, hindi fixed term yung panunungkulan ng PNP. Kung nataon niya ng appointee ay katulad ng pagiging commissioner ng COMELEC o pagiging commissioner ng tawag dito ng COA na or civil service na merong fixed term, kung pwede nating masabi na ngayon nakuha mo na yung na-ambition mo, pwede ka nang gawin yung tama kahit na hindi sangayon sa gustuhan ng presidente. Iba ito kasi ditong posisyon na ito, anong tawag niyan, walang term of office. You can be fired anytime kung sa tingin ng presidente hindi ka nakarapat-dapat sa kanyang panlasa. So ang expectation is lahat ng gusto ng presidente susundin niya. Kasi gusto niya mapanatili sa pwesto hanggang 2026 March, no? Kung saan siya may mandatory retirement. Opo. Ngayon, Kaya naisulat ko nga na kagabi na magtataka ako kung hindi siya na-appoint, na-promote. Kasi grabe ang ginawa nitong mamang ito, no? Talagang sinakripisyo niya, pangalan ng pamilya niya, yung dangal niya, yung dangal ng kaklase niya, ng institusyon kung saan siya nag-aral, no? Kasi alam naman natin na talagang marami ang talagang sukal ang kalooban sa kanya. opo. Dahil sa ginawa niya
hindi lamang kay Pastor Kibuloy, hindi lang kay Vice President Estrada, Duterte, lalong-lalo na kay Presidente Duterte. So talagang kung magtatanong ka kayo, lalabas ka sa kalye, walang natutuwa, no, sa ordinaryong tao. Kaya lang, siyempre si Presidente natutuwa dahil alam niya na itong kanyang inappoint talagang susunod at susunod sa mando niya, no? Kasi ano ito, matagal ng obsession. Mr. Torre is a political animal. He is not Political animal. more than being an officer and a gentleman of the Philippine National Police. This guy is a political animal. Yun nga, Kasi yun ang background niya eh. From Samar na kinampihan niya ang isang political group na naging dahilan kung kaya siya dineclare na persona non grata, up to the very moment na kinidnap nila si Presidente Estrada Duterte at dinala doon sa The Hague, no? Or the Grabe, no? Political animal. Grabe naman na description yun. Bakit kaya ano bang pagkakaintindi nyo ng political animal? Magbasa lang ako ng mga Alicia Advincula, law violator, PNP chief. Ano na nangyari sa Pilipinas? Kata Roquete Marcelino, tama, magtaka kung hindi siya ang pinalit kay Marbel. Charmy Bagaso, puro clown gabinete ni BBM. Base Nali, premyo ni Ngagba kay Torre ang pagiging PNP